Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Asoy Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa pinapa-shoutout nga po ni Darren kay Kim Chiu mga kakimpaw, kung saan ay kinagagalit naman po ngayon at ikinaiinit ng ulo ng Kimpaw Lancia. So ano ba naman ito at meron pong issue in her 20th anniversary mga kakimpaw. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakasubscribe sa ating channel, pakiclick po tayo ng subscribe button at notification bell na dyan sa baba para maging updated kayo sa mga susunod nating chika. And simulan na nga natin itong ating pong balitaan sa gabing ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng comments ng ating mga subscribers, mga kakimpaw. So mula po kay Miss Day Magiat, shoutout po sa inyo. Sabi niya rito, hello Miss Gandara at good evening. Kung sino man yung madaling ma-brainwash na mga fans na makited, ay okay lang yan Miss Gandara. Naniniwala naman ako, iilan lang yan. Mas nakakarami pa rin tayo na nakakaintindi sa ipinaglalaban ni Kim na karapatan. Dahil kami din ay nagbabayad ng tax at buwis. Ang mga anak ko, meron silang konting negosyo para meron ding ambag sa lipunan. Hindi nakakatakot kung meron mang gustong umalis sa Kimpaw. Sabi mo nga, kung may matirang 10, kasama ka sa 10. Ako hindi rin bibitaw hanggang dulo. Ayan, sama-sama pa rin tayo. Miss Gandara, walang iwanan. Salamat Gandara at magandang gabi. Ingat po kayo lagi. Walang anuman, Miss Day Magiyat. Talagang never pong bibitaw. And natutuwa naman ako na makakasama ko po pala kayo na mananatili kina Kim and Paolo. Especially kay Kim, mga Kimpaw, kung talikuran man po siya ng mundo. Basta tayo nandito pa rin po mananatili sa kanilang dalawa ni Paolo at sa kanya, mga kakimpaw. Solid ang suporta. Anyway, about nga dyan sa mga gusto pong umalis, hindi sila kawalan. Kasi makikita naman yung utak nila eh. Paano po sila magiging kawalan mga kakimpaw? Anyway, dumako naman tayo dito sa Metro Magazine ni Kimi mga kakimpaw. Interview para po sa kanyang 20 years anniversary in showbiz mga ka-KP. So, eto yung mga naging cover ni Kimo. Talagang wala pong pinagbago yung face niya mga kakimpaw. Super pretty. Actually, sa paganda nga ng paganda, si Chinita Princess eh. So, ito po yung 2006 to 2026 mga kakimpaw. Ang fresh pa rin ni Kimi, no? Talagang bagay na bagay po siya na maging cover ng Metro, mga kakimpaw. Tingnan nyo naman yan siya. Very fashionista. And tuwan-tuwa rin ako dito sa picture nila dalawa ni Paolo Avellino. Magkasama na sila ni Paolo sa cover. Sana nga mayroon po ulit this 2026 mga kakimpaw. Anyway, hindi ko lang din matansya mga kakimpaw bakit meron pong plot twist din na dagdagan at nilalagyan po ng plot twist ang 20 years anniversary ni Kim sa showbiz. At ginagawan nga po ng issue sina Kim and Paolo mga kakimpaw na may lamat daw ang kanilang relasyon, etc. So, saan nga ba to nagmula mga kakimpaw? Bakit ganito na lamang ang Kimpaw Lancias? Bakit tila ba nagkakagulo mga kakimpaw, ano? Ang tagal nga po natin bago ulit makita together si Kim and Paolo. Tapos eto naman ang gagawin pong balita mga kakimpaw sa jogging ng dalawa. May nag-i-issue actually, naiinis ako kasi nga minsan na nga lang magpakita magkasama sina Kim and Paolo after their world tour kasi they are both super busy. Ganito pa sila. So, sa pagre-research natin, dahil tayo ngayong marites, hindi tayo matatahimik kung bakit may mga ganyan pong chika, parang dito po ata nagmula yan sa pagpapa-shoutout nga ni Darren kay Bestie, kay Kyle,
So, eto pala yun. Kyle pala yung pinapa-shoutout mga kakipi. Hindi pala si Paula Avellino. Hindi kasi malinaw eh. Hindi ko narinig din ng ayos mga kakimpaw. Pero, yun nga. Sad kasi hindi pala si Paula Avellino yun. So, meron tuloy mga nainis. Kasi mga nagtatawanan, parang nagbubulungan. Para bang may tinatago daw mga kakimpaw. Tapos parang takot na takot si Kim dahil live at kinilig rin siya daw nung narinig yung pangalan ng Kyle. So isa lang naman kilala kong Kyle sa showbiz po mga kakimpaw, kundi si Kyle Echari, nakasama po ni Kim sa Bawal Lumabas. Pero ang bata po niyan, Diyos ko naman. Gen Z yan eh. Bakit? Kung siya man, bakit? Dahil siya eh, dami na naman pong naglalabasan na walang KP in real life. Nakakaloka. Binigyan po ng kahulugan yung pagpapa-shoutout mga kakimpaw. Pero papaisip ka rin bakit nga. So, ito yung ilang mga comments. Sino kaya si Kyle? Sabi ni Darren sa Showtime, bestie, shoutout mo naman si Kyle. Reaction ni Kimi, huy, live tayo. Kinilig. Ay napapaisip pa. Dahil dito lalabas na naman na walang KP in real life. Heist. Ano ba yan? Naiinis ako sa kanila kasi biglang nagbulungan sila. Ano meron? Ako'y biglang kinabahan. Then pansin ko pa dyan, may nagbubulungan sa mga kasama ni Chan. Ako rin nagtataka rin ako. Ano yan, mga kakimpaw, nakakaloka naman. Tulad ng sinabi ko, isa lang po ang kilala kong Kyle and kaibigan din po siya ni Darren. One of Darren's best friend, Kyle Echari. And Gen Z nga yun, bata. Parang parehas lang din siya ni Darren, mga kakimpaw. So, brother lang po yan ni Kim Cho kung tutuusin. Bakit binibigyan po ng kahulugan? Anong kinilig si Kimi? Tapos sasabihin, nagbubulungan, kinakabahan sila na ganto ganyan. Yung iba naiinis na kay Darren kasi naman idadamay pa si Kimi, pwede namang siya na lang yung mag-shoutout. Bakit ipapasa pa kay Kim? Nagkaroon tuloy ng issue, etc. Pero masasabi ko lang dyan mga kakimpaw, lalo na dun sa sinabi ni Kim na live tayo, maybe dahil kay Paulo. Dami naman pwedeng dahilan, diba? Pwedeng baka magalit si Paulo, huy, live tayo, baka magselo sa jowa niya, mga kakimpaw. Kasi nanonood si Papi, live na live, hindi yan may edit. Mga kakimpaw, so for sure mapapanood ng kanyang jowa Bells. So, baka magselos. Kaya ayun, napasabi si Kim ng live tayo. Pero hindi ko rin nga get si Darren kung bakit niya pinapa-shoutout si Kyle. Or kung sino man yung Kyle na yon, isa lang kasi talaga yung nasa isip ko. Super bagets naman. Di po kinilig yun si Kim. Ano ba naman kayo? Super bata nun para kiligin si Chinita Princess. Wag po natin gawa ng issue. So, doon pa lang sa sinabi ni Kim na live tayo, pagsaway na niya yun kay Darren. Pinagsabihan niya si Darren, live tayo. Wag kang ganyan, baka magalit yung or baka siya pa ang mag-meet siya ng pag-aaway nilang dalawa ni Paolo Avellino, di ba? Hindi naman po nawawala yan. Alam niyo naman, ang selos, parte yan ng relationship. Kasi patunay lang na mahal mo yung tao. Kaya may nararamdaman kang selos. So, pinagsabihan niya po si Darren, mga kakimpaw. Live nga naman, di ba? Pero kung ako sa inyo, ipanatag nyo lamang po yung isip nyo kasi wala lamang yun. Worry lang si Kimi baka magselo sa kanyang jowa. Yun lang po yun. Ipanatag niyo yung isip niyo kasi si Kimi hindi po yan malandi. Bakit naman kayo kakabahan at bakit naman kayo masasaktan at bakit naman kayo tawag dito mag-overthink? Kaya di naman po talandi si Kimi na babae, diba? Napakalisente niyang tao. Plus Gen Z pa yung tinutukoy. And then, kita nyo naman sa mga post ni Kimi, wala naman siyang ibang kadate lagi, kundi si Paolo Avellino. Wala din naman siyang ibang kasama palagi, kundi si Paolo Avellino, mga kakimpaw. Wala na nga po siyang oras kasi puro
endorsement, puro events, showtime, tapos project nila ni Pao, wala na ngang time. Pag nagja-jogging siya, ang kasama niya si Paolo. So, ano pa bang ikinakabahala ninyo, 'di ba? Mapanatag po kayo ang isip at puso po ninyo. Samantala, dumako naman tayo dito sa comment ni Miss Natividad Durwin. Shoutout po sa inyo. Sino ba yan? Na mahiya naman, pinipilit mo? Yan ang sarili mo. Hay nako, excuse me, wag kang manira sa meron ng ibang karelasyon. Grabe, anong isip mo? Kaya nga, kung sino man siya, 'di ba? Sana itigilan na niya na ipilit ang sarili kay Paolo Avellino dahil alam naman ng lahat na talagang Kim Pao lang ang napakalakas ng chemistry at hindi po basta-basta hahayaan din ng management, ng producers na masira na lang kasi malaki ang kinikita nila. Lalo na't kailangan po ng ABS-CBN ng fund. Kinakailangan talaga nila ng na kumita ba mga kakimpaw at isa po dito ay ang Kimpaw. Diyan po talaga sila kumikita para po makabawi mga kakipisa na wala sa kanila. Kasi laki rin po talaga ng pagkalugi nila mula nung nawala ang franchise. Anyway, sabi naman dito ni Miss Lydia Esteban, shoutout po sa inyo. Bestie, busy si Kim sa work. No need to away kay Kim. Angelica and Bella, leave Kim alone. She works hard, kaya busy siya. Kaya mag-work na rin kayo like Kim. Don't blame Paolo. Bella, for sure, kung may boyfriend, focus mo rin sa boyfriend. Publicity lang ang gusto sa Kim Pao. Ayan, grabe naman kayo. Pero sana nga wala pong maging problema ang friendship nila. Sana matapos na rin to mga Kimpaw. Tapusin na ng ang Becky ang issue. So, yun lang po muna ang chika natin tonight, mga Kimpaw. Kita-kisa lang po tayo muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi. God bless you.